Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga din po. Salamat sa Panginoon sa napakagandang panahon. Talagang purihin ang Panginoon na tayo ay narito para siya ay pasalamatan. Tayo po muna ay manalangin. Father God, salamat Panginoon sa umaga ito. Dalangin ko Lord na patuloy mo kami bigyan ng katalinuhan Ama. Maunawaan namin ang iyong mga salita, Panginoon. Palain mo bawat isang narito, Panginoon. Dalangin ko Lord na patuloy mo kami bigyan, Panginoon, ng kaalaman, Panginoon, na maunawaan namin, Lord, ang babahagi ng umaga, Panginoon. At ako bilang lingkod mo, Ama, dalangin ko, Lord, na bigyan mo ako ng katalinuhan at hindi maibahagi ayon ng sa iyong kalooban naman. Salamat, Father God. Dinadalangin ko rin, Panginoon, ang mga kapatiran na wala dahil sila, Panginoon, may mga pinuntahan, Panginoon, especially si Kuya Mar, Panginoon, biyahin Taytay. Ingatan mo rin ang bawat sa Panginoon na wala rito, Father God. Salamat po, Ama. Ang dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you, Lord. Purihin ang Panginoon. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan ay magtiwala tayo sa Diyos. Amen. Hallelujah. Meron lang po ako ipagkita. Ang sabi ng iba, 300 patungkol sa langit. Ito kaya yun. Ang sabi naman ng iba, 200 patungkol sa langit. Pero, ito kaya yun. Pero ang sabi ng salita ng Panginoon, 100 patungkol sa langit. Salamat sa Panginoon na lang. Gusto parang magic man yun. Alam po ninyo, pag alam natin ang daan ng katotohanan, mayroon pong magic sa buhay natin. Meron pong magic sa ating buhay. Alam po ninyo kung minsan, may mga bagay na tinatanggal ang Diyos. Sa ating minsan, yung ating hanap buhay, minsan yung mga bagay na inaasahan natin, kasi gusto ng Panginoon, siya na lang ang nasa iyo. Kasi pag ang Diyos na lang ang nasa iyo, ang Diyos na lang ang nasa ating mga buhay, makakakilos na siya. Magagawa na niya yung lahat ng plano niya para sa iyo, kasi siya na lang yung naghahari sa iyo, siya na lang yung may hawak sa iyo, wala nang kumukontra. Hindi tulad ng dati na ang dami mong sinusunod. Pero ngayon dahil ang Diyos na lang ang nasa iyo, siya na lang ang natitira sa iyo, pagpapalain at pagpapalain ka niya. Magagawa na niya yung mga bagay na gusto niyang gawin sa iyo. Kung paano niya kanya aayusin, paano kanya pagpapalain, paano niya ibibigay yung mga bagay para sa iyo. Kasi dati maraming kumukontra, kaya hindi niya maibigay, hindi siya makagalaw. Pero nung siya na lang ang nasa buhay mo, nagagawa na niya ang lahat. At kayang-kaya ka na niyang baguhin. Maaayos niya ang iyong buhay. At magagawa na niya kung paano kanya pagpapalain. Kaya gusto ng Panginoon, siya na lang po ang nasa sa ating buhay. Ang sabi po sa John 14 verse 6, sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Amen. Pag alam mo yung daan, hindi ka maliligaw. Di ba tayo, nandito pa nga lang kami sa Palawan, tinatanong na namin kung paano makapupunta ng Cebu. Pagbaba ng airport, paano ba? Makakarating doon. Kasi kung hindi mo alam yung daan, paano ka makararating sa isang lugar? Napakalaga po na alam mo yung daan kasi pag hindi mo talaga alam, hindi ka talaga makararating. Alam po bakit kung minsan hindi tayo makarating? Kasi hindi natin alam ang daan. Kung minsan tinatamad tayong manalangin, bakit po kung minsan tinatamad tayong manalangin? Kasi marahil hindi mo naranasan pa ang himala ng Panginoon. Hindi mo pa naranasan yung mga bagay na piling ipakita sa iyo ng Diyos. Kulang pa tayo sa pagtitiwala sa Panginoon. Kulang pa tayo sa pagtitiwala sa Panginoon, kaya hindi po tayo, kumbaga, hindi tayo makapanalangin ng talagang nandun yung, di ba pag nananalangin ka, dapat yung talagang tao sa puso mo. Amen. Hindi tayo makatawag, hindi tayo magtiwala sa Panginoon. Kulang yung ating pagtitiwala sa Panginoon sa ating pananalangin. Alam po ninyo ngayong taon, ito na yung panahon na dapat pag tayo tumulog sa Panginoon, yung talagang ikaw ay umiiyak. Sabi ko nga, naghahalo yung iyong
at saka yung luha mo. Dahil ito na po yung panahon. Dapat po mapagalaw na natin ang kamay ng Diyos sa ating mga buhay. Dapat po maramdaman na natin ang tunay na kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya po tayo ay kuminsan nag-aalangan manalangin kasi kuminsan hindi tayo nagtitiwala na yung ating hinihingi, ibibigay ng Diyos. Nagkukulang po tayo ng tiwala sa Panginoon, kaya sabi niya, magtiwala kayo sa akin, anak. Magtiwala tayo sa Panginoon. Dapat po tayo magtiwala sa Panginoon. Sa dami ng pangako ng Diyos, hindi tayo nagtitiwala sa Kanya. Pero alam nyo, pag pumunta ka sa isang restaurant at kumain ka, pag binigyan ka ng menu, di ba pinabasa sa'yo? Pag nakita mo yung menu, ito ang gusto ko. Pag order mo, nagtitiwala ka dun sa waiter na hindi mo naman kilala, na idadalhin sa'yo yung in-order mo. Sigurado dadalhin sa akin ito. Itong in-order ko. Grabe yung pagtitiwala mo. Kung minsan parang siguro sinasabi ng Lord, pambihira mga anak ko, mabuti pa yung waiter, pinagtiwalaan nila. Nagtitiwala ka na pag in-order mo yun, darating sa'yo yung order mo. Ang laki ng tiwala natin. Pero sa Diyos, ang dami niyang pangako, ang dami niyang sinabi sa kanyang salita, pero hindi natin pinangahawakan. At parang sa bawat dalangin natin, sa bawat pagtawag natin sa Kanya, para bang iniisip mo, hindi niya ito kayang ibigay. Iniisip natin ito hindi mangyayari, hindi ito magaganap sa ating mga buhay. Tayo po, kung minsan ang dahilan kaya hindi nakararating sa atin, ang ating pinapanalangin sa Panginoon. Ito pong panahon na ito na yung panahon para mapagalaw ang kamay ng Panginoon sa ating mga buhay. Kasi po pag hindi po gumalaw ang kamay ng Panginoon sa ating mga buhay, hindi po natin mararanasan ang tunay na biyaya mula sa Panginoon. Siya po nung dumating yung panahon na wala nang iba sa kanyang buhay, kundi ang Diyos na lang. Pag naranasan mo yan, yung kayamanan mo nawala. Aayusin ka ng Diyos. At sa pagbalik ng kayamanan, tutuplihin po ng Panginoon ang kayamanan ibibigay sa iyo. Aayusin niya pati ang pamilya mo, pagyayamanin niya ang lahat ng mga taong kasama mo, kasi nandun na ang pagpapala ng Diyos sa iyo. Kasi siya na lang ang inaasahan mo. Kaya may mga bagay po na mga tinatanggal ang Diyos na inaasahan natin, lalo tigit yung kayamanan. Kasi, alam mo, bukas may pera ka eh. Kaya ang lakas ng loob mo. Matutulog ako, hindi ko muna kailangan manalangin. Hindi ko muna kailangan tumawag sa Panginoon. Kasi, pag maraming benta mamaya, may pera na ako bukas. Tinanggal ng Panginoon. Tinatanggal niya ng Panginoon, hindi yung purpose para pahirapan ka. Ang purpose po nun, para gusto ng Panginoon, siya na lang sa buhay mo at magawa niya yung gusto niya sa iyo. Sabi ko nga kay Pastor Toms nung una, kasi ni-request niya na ako mag-pray ng kanyang sasakyan na maibalik. Sabi ko, Pastor, ipinakita ng Panginoon, hindi niya kinuha yung sasakyan mo para pahirapan ka, para paglakarin ka. Kaya ito kinuha ng Panginoon pansamantala para ikaw ay iligtas. Kasi nakita ko yung kanyang sasakyan nasa bangin. Siguro yung time na yun, kung hindi nakuha sa kanya, kasi ginagamit nila lagi sa pamamasyal, kung saan-saan, ngayon, temporary na hold, halos 2 years. Sabi ko, maaaring kinuha ng Panginoon para iligtas ang buong pamilya mo. Para iligtas ka. Kasi maaaring, kung hindi yun kinuha ng Panginoon, baka nagkaroon sa amin. Talagang na parang halos umiyak siya at sabi niya, oo nga, Pastor, ngayon ko na-realize. Sabi ko, kinuha ng Panginoon yun, hindi para pahirapan ka, para ikaw ay pasakripisyon mo lahat, kundi kinuha yun para iligtas ka at ang iyong pamilya. May mga bagay po na ginagawa ang Diyos, sinasala ng Panginoon yung mga bagay sa buhay natin para makamit natin yung tunay na sustansya ng salita ng Panginoon. Yung tunay na biyaya na gustong ibigay ng Panginoon. Kaya pag tayo nananalangin, tumawag tayo sa Kanya ng taos sa ating mga puso. Dapat po maging priority natin ang Diyos sa ating pagtawag. Sabi niya, sagot ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Dapat po alam natin ang daan.
At ano ba yung ginagawa ng daan? Sabi ng Panginoon, ako yung daan. Marami nagsasabi, pag ako gumawa ng mabuti, lahat ginawa ko, pwede akong maligtas. May nagsasabi, kung pumasok kayo sa akin, maligtas kayo. Pero ang sabi ng Panginoon, isa lang ang daan. Ako lang ang daan. Ang Panginoon lang po ang daan. Pag alam po natin ang daan, hindi po tayo maliligaw. Kahit mayroong mga taong ikaw ay inililigaw, hindi ka maliligaw. Kasi alam mo ang daan at alam mo ang ginagawa ng daan. Ano ba yung itinuro ng Panginoon? Ano ba yung kanyang ginawa nung narito pa siya? Yun po dapat ang ating sinusundan. Kasi pag hindi mo alam yung daan, maliligaw at maliligaw ka. Ang sinasabi kong daan, yung dinaanan ng Panginoon, yung ginawa ng Panginoon, dapat yun po ang ating ginagawa. At yung katotohanan, sabi ng Panginoon, ako ang katotohanan. Pag hindi mo alam yung katotohanan, sabi nga ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Pag hindi mo alam ang katotohanan, hindi ka makakapunta doon sa buhay na walang hanggan. Paano tayo makararating sa buhay na walang hanggan kung hindi natin alam ang katotohanan? Napakahalaga po na alam natin ang katotohanan at sa bawat pananalangin natin, dapat po mayroon tayong 100% na pagtitiwala sa Panginoon. Kasi pag hiningi mo at talaga ng tao sa puso mo yung pananalangin mo, aayusin ng Panginoon ang buhay mo. At meron po siyang ginagawa na hindi natin nauunawaan kung minsan. May ginagawa siya, bakit Panginoon? Parang hindi man ito. Meron tayong gusto, pero alam niyo po, yung mga gusto natin, mga plano natin, mga ginagawa natin na hindi nangyayari, mas maganda po yung ipapalit ng Diyos na plano niya para sa atin. Kaya nga po, gusto ng Panginoon, siya na lang ang nasa atin. Kasi pag siya lang, kasi sa totoo lang naman ang sabi ng Panginoon, anak, ako lang naman talaga ang kailangan niyo. Wala nang iba. Kasi pag nasa Kanya tayo, pag nasa atin siya, meron na tayo ng lahat eh. Nasa atin na ang lahat. Pag nasa atin ang Panginoong Hesus, nasa atin na ang lahat. Kaya siya lang talaga ang tunay natin kailangan, ang Panginoong Hesus. Pag siya ay nasa atin, lahat ng hingi natin sa Ama, ibibigay ng Panginoon. Kaya wala na pong imposible. Mangyayari at mangyayari mga bagay na gusto natin. Dapat alam lang natin ang daan. At meron pong magic pag alam natin ang daan. Mababago po at mababago ang ating buhay. Kasi ang Panginoong Hesus lang po ang shortcut para tayo ay makatawag sa Ama. Wala pong ibang daan. Kung kayo tumawag sa Ama at hindi nyo itikirop sa Kanyang anak, hindi yun makararating sa inyo. Kaya lang nakararating sa atin yung ating hinihingi kasi ang anak ay nasa atin. Kaya ikinikirop natin sa Kanya. Pag sa Kanyang pangalan at ikaw ay nasa Kanya, lahat ng hinihingi mo sa Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Hesus, makakabit at makakabit mo ito. Kaya pag tayo nananalangin, huwag tayong mag-alinlangan sa Panginoon sa ating pananalangin. Isipin natin na ito'y tinanggap na natin at ito'y tatanggapin nga talaga natin. Salamat sa Panginoon. Sila kaya dito at talagang panalangin nila, talagang makakapunta sila sa Cebu. Pagkaman wala pa silang hinahawakan. Yung kung pananampalataya natin, sabi nga, lahat na nagtitiwala sa Panginoon kailanman, hindi niya ito ipaiiyak. Kaya hindi natin pinintawaran ang pagtitiwala ng bawat isa. Kaya nga sabi ng Panginoon, walang piling humatol. Kasi ang Diyos lang ang nakakaalam sa ating mga puso. Ang Diyos lang po ang nakakaalam ano ang nakalagay sa puso natin. Diba? Yung magnanakaw na lahat ng kasamaan ginawa na niya, pero naligtas. Kasi ayon sa pag-aaral, kung siya binigyan ng pagkakataong mabuhay pa, siya ay maglilingkod ng tapat sa Panginoon. Nabasa ng Diyos yung kanyang puso. Nabasa ng Diyos yung kanyang puso na siya ay talagang magiging mabuting tao. Salamat sa Panginoon na talaga pong sa ating pong paglilingkod sa Panginoon, dapat po alam natin ang daan at yun po ay ang Panginoong Hesus. Napakasarap po sa paglilingkod natin na meron tayong kasiguraduhan. Sa ating pananalangin, pag tayo po ay nanalangin, huwag na tayong mag-alinlangan. Pag kinakabahan ka,
Kaya number one talaga kailangan natin, alam mo, ang pinaka gusto ng Panginoon. Kung mayroon ka pang pamilya at hindi mo nakakasama sa paglilingkod, yun po ang nasain natin. Ang sabi ng Panginoon, matalas ang aking salita, tigkabilay talim, na tumatagos hanggang sa kail at baturan ng buto. Yung buto po hindi ang kayang tagain ng tunay na, yung mga gulok lang niya yung kayang talban. Ginagamitan niya ng tsenso o mga matitigas bagay para mabaak yung mga buto, dahil yung mga baka. Pero ang salita ng Diyos tumatagos. Kaya napakasarap po na ang buong pamilya natin kasama natin sa paglilingkod sa Panginoon. Kung dito hindi natin siya kasama, how much more pagdating natin doon sa destination kung saan talaga tayo. Baka doon tayo umiyak, sayang. Dapat sana nakasama ko pala siya at para kasama ko siya ngayon sa lugar na ito. Tayo po, napakahalaga po na ang pamilya natin mabuo sa paglilingkod natin sa Panginoon. Mga kapatid, sa panahong wala ka ng pag-asa, dapat sa Diyos tayo umasa. Dapat po lagi natin maranasan na pag yung mga panahon na talaga parang hindi mo kaya, ang bigat, ang problema, hindi mo na kaya pagtagumpayan, dapat sa Diyos po tayo umasa. Pag nakakaramdam ka na wala kang pag-asa, dapat sa Diyos po tayo umasa. Sa panahon wala ka ng malapitan, dapat sa Diyos po tayo lumapit. Lagi po natin ilagay sa puso natin, dapat pag wala ka ng malapitan, sa Diyos po tayo lumapit. Sa panahon wala ka ng makapitan, sa Diyos po tayo kumapit. Sa Diyos po tayo kumapit dahil ang Diyos po ang tunay na magbibigay sa atin ng tagumpay. Sa panahon sobrang nasasaktan ka, sa Diyos ka kumapit, kapatid. Sa panahon sa panahong akala mo wala ka ng solusyon, sa Diyos ka lumapit dahil ang Diyos ang totoong solusyon. Amen. Ang Diyos po ang totoong solusyon sa lahat ng ating problema. Sabi po sa Psalms 34 verse 18, tinutulungan niya mga nagdurusa at di binibigo ang mga walang pag-asa. Nakikita po ng Diyos ang ating mga puso. Hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Siya po ang totoong solusyon sa problema natin. Siya po ang totoong solusyon sa lahat ng pangailangan natin. Siya po ang totoong solusyon sa lahat ng problema natin. Ano man yung problema natin sa tahanan natin, sa buhay natin, sa pangailangan natin, siya po ang tunay na solusyon. Siya po ang dapat nating lapitan. Sabi niya sa awit 34 verse 19, ang taong matuwid, may suliranin man sa tulong ni Yahweh, agad maiibsan. Oo, may suliranin ka man, pero pag ang Diyos ay nasa iyo, pag ang Diyos ay kasama mo sa pagkakataon na yun, maiibsan po ang lahat ng ating dinagdaraanan. Ang lahat ng ating problema. At alam po ninyo, ang pinakamahalagang sandata natin ay ang ating pananalangin. Kung ang problema hindi mapigilan na dumating, dapat hindi rin tayo mapigilan sa ating pananalangin. Dapat po lagi tayong dumudulog sa Panginoon. Dapat po tayo laging nakakapit sa Panginoon. Dapat po lagi ang Diyos na lang ang ating inuuna. Siya ang laging number one sa buhay natin. Kung titingnan niyo ang lahat po ng mga pangyayari sa mundong ito, ang pinakasolusyon lang po ay ang Diyos. Kahit anong napakagagaling ng mga tao, kahit mga dalubhasang doktor, pag pinuntahan mo at nagpagamot ka, at wala na silang solusyon, ang sasabihin sa iyo, ipatatawag ka ng doktor at sasabihin sa iyo, Tay, ginawa na po namin ang lahat, pero wala na po kami magawa. Ipasa Diyos na lang po natin ang anak niya. Sa Diyos pa rin, ang Panginoon pa rin talaga ang magbibigay ng solusyon sa lahat ng problema. Sa lahat ng pangangailangan, ang Diyos lang po ang makapagbibigay ng solusyon. Kaya napakapalad po natin pag tayo nakakilala ng lubusan sa Panginoon dahil mayroon po tayong tunay na pag-asa na makakapitan natin. Walang iba kundi ang Panginoon. Ang Panginoon po hindi nang iiwan. Kailanman hindi kanya pababayaan.
Kulang lang tayo sa pagtitiwala sa Panginoon, sa ating paghingi sa Panginoon. Pag tayo humingi sa Panginoon, hindi po talaga buo ang puso natin. Pero pag buo ang puso natin, makakamit po natin yung ating hinihingi sa Diyos. Tandaan ninyo, pag ilangin yung inuuna ang Panginoon, mayroon pong i-prepare ang Diyos para sa buhay mo. Magugulat ka na isang araw, ang ganda na ng pamumuhay mo. Nakamit mo na yung level ng buhay na kahit sa pangarap hindi mo na nakita. Kahit sa panaginip hindi mo nakita, pero nandun ka na ngayon sa buhay na yun. Magugulat ka na lang, gagawa po ng paraan ng Diyos. Ilagay nyo sa puso ninyo, sa isip ninyo, na wala pong imposible sa Diyos. Lahat ng bagay kaya niyang gawin. Kaya lang, hindi nagagawa ng Diyos kasi umaasa tayo sa ating kakayanan, sa ating sariling abilidad, sa ating sariling lakas. Pero pag tayo po'y umasa sa Panginoon, ibibigay po ng Diyos ang kahilingan natin. Pag may problema tayo, di ba pag may problema tayo, hindi ka halos makapagsimba. Kasi hindi ako makakasimba kasi kailangan ako ron. So may mga testing na ginagawa. Pero parang hindi mo kayang pumunta. Kung minsan naman pag may problema, saka mo lang naaalala ang Diyos. Kaya kung minsan, binibigyan ka ng problema ng Panginoon, lalo tigit pag mahal ka niya, bibigyan ka ng problema para muli ka niyang pahatang. Kasi yun lang yung pamamaraan para lumapit ka sa Kanya. Kaya habang walang problema, habang tayo malakas, habang kaya natin maglingkod sa Panginoon, lumapit na tayo ng lumapit sa Panginoon para yung problema itaboy at hindi makarating sa atin. Habang malakas tayo, gawin na natin ang paglilingkod na sagad sa Panginoon para yung lahat na gustong ibigay ng kalaban sa iyo, hindi niya ito maibibigay. Kasi ang Panginoon po nakaangkla na sa buhay mo at lahat ng iyong pinapangarap magtatagumpay ka. Mag-isip kayo ng bagay na gusto ninyo. Ilagay niyo sa puso't isip ninyo na after 5 years, ganito na ako. Tapos time-team kayong manalangin, gabi-gabi, araw-araw. Huwag niyong kalilimutan, ilagay niyo sa diary ninyo o sa inyong cellphone. Araw-araw babanggitin mo yun, mananalangin ka. After 5 years, mangyayari yung iyong ipapanalangin. Amen. Kung gusto mo na magkaroon ka ng maraming sasakyan, ipanalangin mo. Simula ngayon, after 5 years, mangyayari ito sa buhay mo. Ibibigay ito ng Diyos sa iyo. Hindi po magkakamali ang salita ng Panginoon. Kaya ang sarap po umasa sa Panginoon. Kaya ako, pag ako'y nananalangin, hindi ko na iniisip na hindi mangyayari. Tinanggal ko na sa kaisipan ko yung hindi mangyayari. Pag nanalangin ako, talagang iniisip ko at dinideclare ko mangyayari at mangyayari. Kasi yun po ang gusto ng Panginoon. Yung wala ka ng ibang pupuntahan, siya na lang talaga. At pag nangyari po yun, mangyayari yung gusto mo. Yung pangarap mo, yung gusto mong maabot. Isang araw magugulat ka na lang, bakit kaya ako narito? Bakit kaya ako ay mayaman na? Paano nangyari ito? Hindi mo na, pag binalikan mo, hindi mo maalaala paano nangyari. Kasi yun yung kapangyarihan ng Panginoon. Sa totoo lang po, hindi natin kayang baguhin ang ating mga buhay, hindi natin kayang ayusin ang ating mga buhay kung hindi po ang Diyos ang pagkatiwalaan natin. Pag sa Diyos po tayo nagtiwala, ako po, ipinagmamalaki ko ang salita ng Panginoon dahil siya lang po talaga ang pinagkatiwalaan ko at inaayos niya ang buhay. Wala naman akong talagang totoong source ng pera, wala akong trabaho. Pero ang Panginoon po nag-aayos. Kasi ang masarap sa Panginoon, kasi package C. Lahat, hindi lang ikaw, pati yung pamilya mo. Kasama sila lahat sa iyo. Sa aayusin ng Diyos. Kasi yun ang pangako ng Panginoon. Panampalataya ka at maliligtas ka, pati ang iyong buong sambahayan, sabi niya sa Acts. Pangako po ng Panginoon yun. Kaya nga nung magbaha, si Noah, di ba? Yung mga anak niya, kahit mga suwain sa kanya, may mga ginawang kapalpakan, pero isinama ng Diyos dahil mahal na si Noah. Masasaktan si Noah kung yung kanyang anak ay hindi niya makakasama. Kaya isinama ng Panginoon, pati yung mga manugang, isinama rin. Kasi po,
Pag mahal ka ng Diyos, lahat ng mahal mo iingatan mo. Pero dapat lagi natin ilagay sa puso natin na higit ang pagmamahal natin sa Diyos kaysa sa mga mahal natin sa buhay. Mahal mo nga ang anak mo, pero mas higit kong mahalin ang Diyos. Kasi siya lang naman ang nagbigay sa iyo ng anak. Kaya ka mayroong pamilya, siya ang nagbigay ng pamilya sa iyo. Kaya pag ipinagkatiwala mo sa Panginoon yung pamilya mo, iingatan niya ng Diyos. Pero pag ang pamilya mo ay inisip mo na ako lang ang mag-iingat sa kanila, mahirap yun. Baka hindi mo ito kayang gawin. Sa totoo lang, kahit ang buhay natin, hindi natin kayang ingatan. Ang Diyos po, kaya niyong ingatan, pati ang buo natin pamilya. Kaya gusto ng Panginoon, alam natin ang daan. Maliwanag po, kahit tayo ay kung saan mapunta, dapat alam natin ang daan. At ang daan po ay ang Panginoong Jesus. Siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Kung ating pong ihimayin, sabi niya, ako ang daan. Kahit nga yung mga simpleng lugar lang na pupuntahan mo, pag hindi mo alam ang daan, makahanapin mo agad para kung saan yung daan papunta doon. Kasi pag hindi mo nga alam, malilate ka o kaya maliligaw ka, hindi mo malalaman. At pag alam mo yung daan, ang sabi ron, makakarating ka sa katotohanan. Pag nakarating mo yung katotohanan, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kasi hanggang hindi mo alam ang katotohanan, hindi tayo makakarating sa buhay na walang hanggan. Pag hindi po natin pinanghawakan ang salita ng Panginoon, pag tayo po'y nag-order sa Panginoon, pag tayo po'y humingi sa Panginoon, huwag po tayong mag-alinlangan. Sabi ko nga, pag tumaya ka sa Panginoon, hanggat hindi ibinibigay ang panalo, huwag na huwag kang bibigay. Ibibigay at ibibigay yan ng Diyos. Hindi magkukulang ang Panginoon sa kanyang mga anak. Sabi ko nga, sa lahat po ng pamamaraan ng Panginoon, hindi mo ito alam. Masusurprise ka na lang. Kaya sarap manalangin sa Panginoon. Kaya lagi kong ini-encourage ang bawat isa na talagang magtiwala po tayo sa Diyos. Sa mga anak ko yan, lagi kong sinasabi sa kanila, wala kayong ibang dapat pagkatiwalaan ng buhay ninyo, ng ari-arian ninyo, ng lahat ng yan, ang Panginoon lang. Pag sa Kanya mo pinagkatiwala yan, iingatan niya ng Diyos. Amen. Pag tayo po nagtiwala sa Panginoon, 100% po, ibibigay ng Diyos ang ating mga kailangan. Sa ating po mga buhay, lagi lang ipinapaalala ng Panginoon, wala pong ibang daan. Wala pong ibang daan kundi ang Panginoong Jesus. Marami po tayong ginagawa na pamamaraan pero hindi po yun ang tunay na daan. Pag nasa atin po ang Panginoong Jesus, lahat po makakamit natin. Ilagay na lang natin yung sentro ng ating puso sa Panginoon. Gusto ko po talagang mailagay natin ang mga puso natin sa Panginoon. Kasi sa dami mga pinagdadaan, sabi ko nga, ang mundo po talagang pasama ng pasama. Kung papansinin ninyo, di ba? Pasama ng pasama ang mundo. Talagang, pansinin mo ngayon, ang dami mga karamdaman na hindi na malitik. Hindi na malaman kung saan ang galing. May mga simpleng, tapos minsan, bigla lang dumarating yung mga karamdaman na hindi mo naman, sabi ko, anong mga, kahit sa Facebook, pag magbukas ka, di ba? Puro na lang yung mga tuhod-tuhod, mga buto-buto, mga karamdaman ng mga, sabi ko, ano kaya itong mga karamdaman na ito? Pero alam niyo, ito yung mangyayari. Kasi gusto ng Panginoon. Malalaman at malalaman kayo. Sabi na, sa darating na panahon, yung mga masama ay magpapakasama at ang mabubuti ay magpapakabuti. Amen. Tayo po bilang mga anak ng Panginoon, patuloy po tayo umasa sa Diyos. Patuloy tayo magpakabuti, gawin natin yung lahat ng magandang bagay. Wala po makahadlang. At yung lahat po ng ating mga kailangan, lahat ng iyong gusto, sa Diyos mo ito iasa. Amen. Mangyayari po yan basta't nasa puso mo. Sabi ko nga, kung meron kang nais mangyari, ipanalangin mo na. After 5 gusto mong makapagtapos ng pag-aaral, ipanalangin mo ngayon. After 5 years, tignan mo yung diary mo kung ano yung nangyari. At kung meron pang hindi pa nangyayari, ipagpatuloy lang ipanalangin sa Panginoon. Tuloy-tuloy lang. Makikita mo ang pagbabago ng buhay mo. Ang pananalangin po dapat po, kailangan natin diyan yung tuhod. Kailangan natin yung puso.
Masarap po manalangin na sulo ka lang sa tahanan. Masarap po manalangin sa sulo ka lang sa tahanan mo. Yung kahit umiyak ka, walang papansin sa'yo. Yung kahit lumuhod ka, walang papansin sa'yo. Ayun po ang pinakamasarap manalangin. Talagang yung puso mo. Kaya nga, ang sarap lumapit sa Panginoon, lalo tigit yung meron kang problema. Yan yung time na napakasarap dumulog sa Panginoon. At yan po yung ang bilis ng response ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya pag meron kang problema, huwag kang mag-alinlangan lumapit sa Panginoon. Tayo po'y umawit at tayo ay maglingkod sa Panginoon, tayo ay manalangin, ibibigay ng Diyos ang tagumpay sa ating mga buhay. Salamat sa kanyang mga salita ngayong umaga. Na talaga pong patuloy na ibinibigay ng Diyos ang tagumpay sa atin. Sa ating pong paglilingkod sa Panginoon, huwag po tayong mag-alinlangan. Ang lagi ko lang hinihiling, sana po sa ating pananalangin, huwag tayong mag-alinlangan sa Panginoon. Kung mayroon ng mga bagay na nagdaan sa atin na wala ating kayamanan, magtiwala ka sa Diyos, ibabalik ka ng Panginoon ng higit. Higit ka ibabalik ng Panginoon. Magugulat ka na lang, paano nangyari ito? Bakit? Ang sarap na ng buhay ko, ganito na yung buhay ko. Kasi napakalaki po ng pangako ng Diyos sa atin. Pag tinitingnan ko itong lugar na ito, kulang pa halos itong lupa dito para sa mga gustong ipatayo ng Panginoon. Ang Panginoon po ang magbubuo ng kanyang templo sa lugar na ito, hindi po tayo. Pero magpasalamat ka pag ginapit ka ng Panginoon. Kasi ibig sabihin, binigyan ka ng malaking pagpapala, kaya ikaw ay nagamit ng Diyos. Ang lagi kong hiling sa Panginoon, Panginoon, sana ang gamitin mo na magpatayo ng iyong templo ay yung mga anak mo rin sa lugar na ito. Kami ang pagpalain ko, Panginoon, ng milyon. Isang araw, sabi ko, nangangarap ako na isang araw, lahat tayo nangaon na dito sa lugar na ito, hindi na tayo magtatrabaho. Wala tayong gagawin kundi mananalangin sa kanyang templo. Meron tayong duty. Halimbawa, ako, ganong oras. Yung grupo niyo, ganong oras. At talagang walang patid na pananalangin sa kanyang templo. Yun ang aking pangarap para magkaroon ng revival sa buong Puerto Princesa at maging maayos ang ating bansa. Pag tayo pong lahat ay nananalangin, wala pong imposible. Ngayon ko lang na-realize na ang lahat ng kailangan nga pala ng tao, kayang-kayang ibigay ng Diyos. Amen. Lahat pala ng kailangan ng tao, kayang-kayang ibigay ng Diyos. Ang una, kala ko hindi mangyayari ang mga bagay na yun. Ngayon ko napatunayan, sa pagbabasa ko ng kanyang salita, lahat pala ng kailangan ng tao, Diyos lang pala talaga ang nagbibigay. May mga tao iniisip nila sila yung gumawa ng paraan para sila ay magkaroon ng pera, pero hindi po totoo yun. Ang Diyos lang. Kasi ang sabi ng Panginoon, may isang mayaman, sabi ng mayaman, marami na akong mga naanib. Magsasaya ako, maglalasin na lang ako. Ang sabi ng Panginoon, hangal. Ngayong gabi kukunin ko ang buhay. Sino makikinabang ng iyong kayamanan? Tanging Diyos lang po ang nagbigay ng lahat ng yaman, kahit pa yung mayayamang tao. Amen. Kasi yung yaman nila, nandyan yan, kung kunin sila, wala na rin silang pakikinabangin. Kaya tanging ang Diyos lang po ang nakakapagbigay ng lahat ng yan. Yaman, ang Diyos lang po ang makapagbibigay. Kaya pag pinagkatiwala po natin sa Panginoon, yung lahat sa ating buhay, ibibigay po yan ng Panginoon. Sabi ko nga, sa presensya ng Diyos, haharvest po tayo ng lahat natin kailangan. Yun lang po ang gawin natin. Tayo po'y laging manalangin sa Panginoon. Umawit tayo sa Panginoon at magtiwala tayo sa Panginoon. Salamat sa kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin. Father God, salamat po Panginoon sa mga ganito Panginoon. Salamat sa iyong mga salita. Dalangin ko Lord, ito'y maipamuhay namin Panginoon sa aming mga buhay. Father God, ang katotohanan Panginoon na yung inyo pong salita ang dapat namin panghawakan. Wala po kami dapat ibang itaas sa aming buhay, kundi kayo para makaranas po kami, Panginoon, ng paggalaw ng iyong mga kamay sa aming mga buhay. Salamat po, Ama. Patuloy pagpalain po ang bawat isa. Ang dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon.